Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 2 ng reading ninyo for 2026. So, titingnan natin yung energies ng inyong kaperahan, money, career, finances for 2026. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako magme-message sa inyo para mag-offer ng services or readings. Okay? Mag-ingat kayo sa mga nagpapanggap na Mr. Queen PH kasi nagre-re-upload sila ng mga videos ko, tapos nagpapanggap na sila. Ayun. Kung gusto niyo ng private reading, kayo mag-message sa akin. At meron tayong link sa description o kaya sa comment section kung paano mag-book for a private reading. Okay? Mag-ingat kayo, baka ma-scam kayo, ha? Kayo rin. Okay. Virgo, let's see ano yung energy ng inyong kaperahan, money, career, finances for Virgo. Money, career, finances for Virgo. Fifth house, tapping into your passion. Instinct eh. Sa passion mo, maaring you are someone na creative, artistic, no? You are into arts, you are into beautiful things. Maaring iba sa inyo, meron kayong sisimulan na uh, hobby, libangan, no? Na maaring maging source of income ninyo. For example, pagpe-painting, libangan mo lang, pero talagang talented ka doon at nakapag-ipon ka na, no, ng pwedeng ibenta. Tapos, yun nga, nagkaroon ng interest yung mga clients mo at doon, nakilala ka na, 'di ba? Kahit anong field area yan na andun yung interest mo, andun yung passion mo. So, you can create money from that. You also have energy ng Cancerian. This is about love, yung iyong tiwala sa sarili mo. This is your foundation. Mas patatatagin mo yung iyong tiwala sa iyong sarili. Inspiration mo rin yung family mo ngayon. Yung iyong pundasyon. Yung iyong pinanggalingan. I also see na yung iba sa inyo, meron kayong namana na talento, abilidad na galing sa family nyo or sa lolo-lola nyo na pwede nyo i-explore. You have retrograde energy which is about review. Pwedeng, meron kang mga dating ginagawa na, pwedeng dating trabaho, dating career, dating business, dating source of income. Nabubuhayin mo ngayong 2026. Bubuhayin mo, babalikan mo. Kasi na-realize mo na, ito ay mabibigyan mo na ng atensyon, matututukan mo na. Can be anything, no? Pwedeng babalikan mo na yung trabaho, or may offer ulit sa'yo, 'di ba, na same company or same industry. Sa business naman, dati mong naging negosyo or source of income, nasusubukan mo ulit na i-pursue. Page of Pentacles, opportunities for learning. Upskill. So, nag-upskill ka. Kumbaga yung talento mo, yung abilities mo, pinapaunlad mo pa, pinapalakas mo pa. Kasi syempre, pag ikaw yung expert dyan, di malaki bigayan, o, diba? Ace of Pentacles. Ito yung tipong paghahandaan mo yung pagsisimula, no? Hindi ka lang basta papasok dito na, bahala na si Batman, let's go. Hindi ganon. As in, isi-set up mo yan. Like, bawat step, kalkulado mo. Oo, well calculated mo yung mga steps mo rito because you want to achieve that specific goal na gusto mo for your career, for your business, for your finances. There's a new beginning. Wow, diba? May Empress. Empress is about abundance, prosperity, creativity, beauty. Yung iba sa inyo, ang ipupursu ninyo ay related sa health and beauty. So, pwedeng kayo ay, magtitinda ng
mga skincare, beauty products. Pwede rin tong sa finances, no? Yung trading, kasi Venus also rules money and trading. Yung mga NFTs, Bitcoin, altcoins, ganyan. Stock market. The lovers. This is commitment. Iko-commit mo yung sarili mo doon sa mga proyekto mo, sa vision mo, sa pangarap mo. Kasi the more na nagiging committed ka dyan, the more na mas magiging maganda yung resulta niyan. Consistency is the key to your success. Maari ring merong tao sa buhay mo na very supportive sa ginagawa mo, sa career mo, sa trabaho mo, sa malaking bagay rin yan para umunlad ang iyong career, business. You have judgment. This is about rebirth. Phoenix, rising from the ashes. If noong 2025 medyo alanganin yung nangyari sa trabaho mo, career mo, or naging challenging ito, things are gonna change ngayong 2026 kasi ito na yung time na marami ka nang natutunan doon sa experiences na yon. At yung mga bagay na alam mong hindi na makakatulong sa'yo, or yung tipong hindi talaga siya magsusupport sa iyong mga goals, ili-let go mo na. Ang dadalhin mo lang ngayong 2026 ay yung mga natutunan mo na alam mong magiging asset mo para matupad mo yung mga pangarap mo. I-reinvent mo rin yung sarili mo. So, yung iba sa inyo pwedeng ang tawag dyan, rebranding, ganyan, or may susubukan kang bagong industry, shift ng career, or ng source of income. Magta-try ka ng bago. The star. Wow, so this is fulfillment. Meron kang wishes na ma-fulfill sa yung career, trabaho, or sa business mo. Some of you, I see na kung meron kayong goal na makabili ng lupa, property, ayan, ngayong 2026, it is happening. Kaya pagpatuloy nyo lang yung pagpupursige ninyo. Kasi magbubunga talaga to, as in. Kailangan lang talaga consistent. Consistent kayo. Career transition, see? Meron yung iba sa inyo gusto nyo mag-transition, mag-iba eh. Kaya lang natatakot kayo na baka hindi mag-work. Alam mo yun, hindi maging pabor sa'yo. Paano mo malalaman kung di mo susubukan? 'Di ba? Mag-fail man to, at least nalaman mo. At least may lesson ka na natutunan. At paano kung maging successful, 'di ba? Income diversification. I-diversify mo yung income mo, hindi lang isa ang source of income mo. Hindi lang dalawa, marami. Sabi nga ni I think si Warren Buffett rin nagsabi niyan. I don't know, but sabi doon is, do not put all your eggs in one basket. Dapat i-diversify mo. Kasi paano pag nagka-problema yung basket na yon at nandun lahat ng itlog, 'di ba? Basag lahat, hindi mo mapapakinabangan. Pero kung nag-diversify ka, pinunta, nilagay mo sa ibang mga basket, edi at least masira man yung isa, may iba ka pang basket, 'di ba? Financial health, yes. You will strengthen your financial health. Yung iyong kaperahan, imo-monitor mo, i-improve mo yung finances mo. I-review mo yung credit score mo, yung financial responsibility mo, at magpaplano ka para sa future. So, importante kasi dyan, may awareness ka nung estado ng yung sitwasyon ng kaperahan mo. 'Di ba? Kasi yung iba, wala silang pakialam. Kaya walang direksyon. Professional growth. Yung iba sa inyo, pwedeng kayo ay mapopromote sa trabaho. Tataas ang sweldo. Mag-grow ang inyong profession. Stand tall and proud. See the leadership role unfolding ahead of you. Diba? Kasasabi ko lang eh. Meron kayong promotion. May leadership role na nag-unfold sa'yo. The wisdom and messages of the divine are within you. Yes, you are divinely guided, Virgo. Pinapakita sa'yo or ipapakita sa'yo
kung anong path yung kailangan mong tahakin. At pagdating yung ng oras na kailangan mong magdesisyon, meron kang knowledge, karunungan, kaalaman para makapag-decide ng best for you. You are learning all aspects of spiritual connection and reaching new heights. Yes, nag-upgrade ka. Nag-upgrade ka, Virgo, sa iyong mga natutunan. Ayan. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.